Mapagpalang gabi mga kapatid. Sana ay maayos ang inyong kalagayan sa mga pagkakataong ito at kayo ay nasa na magandang sitwasyon upang mag-aral. Ating ipagpapatuloy sa pagkakataong ito ang pag-aaral natin ng homiletics. At tayo ay nasa ikalawang bahagi o ikalawang lesson ng ating aralin. Ito'y tinatawag nating ang sining ng pangangaral or the art of preaching. Definitely, pag sinabi nating preaching, it is an art dahil ito ay nagbibigay ng maraming magagandang sitwasyon sa ating buhay. Ano? Ito ay nakakatulong sa mumolde ng pagkatao sa pagsasaayos ng buhay ng mga mananampalataya. At kung hindi pa mananampalataya ang makakapakinig ng mga pangangaral, ang ating inaasahan doon ay makilala niya ang Panginoong Hesus at magbigay siya ng buhay at pagtitiwala sa Panginoon. Makilala niya ng lubos ang Panginoon at siya ay magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan. Kung ang makakapakinig naman ng pangangaral o ng preaching ay mananampalataya na, ang ating inaasahan ay lumalim lalo ang kanyang pagkakilala sa Panginoon. Lumalim ang kaniyang pananampalataya at sa pamamagitan ng paglalim na ito ay makapaglingkod siya sa Panginoon sa ministry na kung saan siya ay tinawag. At syempre, ang ating pinaka-common goal sa lahat ng gawain ay makapagbigay ng karangalan sa Panginoong Hesus. So definitely ang pangangaral ay isang art o isang sining, no? At ito ay hindi simpleng pagsasalita lamang, ito ay hindi simpleng pagbabahagi ng mga karanasan, kung hindi ito ay isang uri ng pagsasalita o pangangaral na binubuo ng maraming bahagi at mayroon itong layunin na makapasok sa pagkatao ng isang tao na nakikinig at mabago, maiayos ang kaniyang buhay. Sa pamamagitan ng ganiyang layunin, makikita natin kung gaano kahalaga o kaya ay kaimportante ang pangangaral. Therefore, napaka-importante rin na ang gawain ng pangaral ay pinaghahandaan. Hindi ito basta magbabasa ka lang, tapos babasahin mo lang ang iyong isinulat. Kung hindi, dapat ito ay mag-reflect sa tunay na buhay, sa tunay na aralin o leksyon ng buhay. At ito ay maging kasangkapan ng Diyos upang mabago ang buhay ng mga tao. Sa pagkakataong ito, ating tatalakayin ang dito sa aralin na ito, yung una, sabi dito ay prinsipyo ng pangangaral. May iba't ibang prinsipyo ang pangangaral. Una, atin munang talakayin ang kahulugan ng pangangaral. Ayon sa ating manual, ang pangangaral ay pagpapakita, pagtuturo o pagpapaunawa ng nagkatawang tao na salita ng Diyos buhat sa naisulat na salita ng Diyos. So, reference verse natin ay iyong John chapter 1, no? At ito ay ating mababasa sa ating mga kasulatan. Ito ay ang naririnig na sakramento o mga kautusan, ang paglalabas ng mga pahayag ng Diyos sa Panginoong Hesus na ipinahayag ng Biblia ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na gumigising sa mga kaisipan ng tao, sumusubok sa pananaw at karapatan at nagpapainit sa puso ng tao. So, napakarami ditong prinsipyo na ating narinig. Una, ipinapahayag ng Biblia. Ang pinaka sentrong pundasyon ng ating pangangaral, dapat ang ipinapangaral natin ay nakasulat sa Biblia. Ang pinaka-source ng ating pangangaral dapat ay ang Biblia o ang salita ng Diyos. At sa paraan ng paggawa o paghahanda at pagpapahayag ng mga pangangaral o preaching, ito'y dapat na nasa ilalim ng banal na espiritu. Wala tayong magagawa, wala tayong anumang kakayahan kung hindi natin ipapailalim sa banal na espiritu ang ating pangangaral. Pwedeng maipangaral natin ito ng maayos, pero hindi magiging epektibo ang ating pangangaral.
Pwedeng ma-deliver mo ng maganda, pero pagdating dun sa taong nakikinig, maaring hindi maging epektibo ang pagkakaunawa niya, kaya hindi ito magbubunga ng anumang kapaki-pakinabang sa kaniyang buhay. So tatandaan natin lagi, sa panahon na tayo ay gagawa ng mensahe, dapat na andoon ang presensya ng banal na espiritu. Dapat ay ginagabayan niya tayo. Dapat ang karunungan o mga nilalaman ng ating mensahe ay nagmumula sa banal na espiritu. At syempre sa panahon ng ating pangangaral, hindi rin tayo nangangaral sa pamamagitan ng ating sariling karunungan. Dapat ay naandoon pa rin ang pangunguna ng banal na espiritu. Siya ang magbibigay sa atin ng karunungan, paano natin maipapahayag ang mga nakasulat na mensahe. Siya ang magbibigay ng kapangyarihan para maging bold tayo, para masabi natin ang totoo, minsan kahit masasakit, masasabi natin at ito ay makakarating din ng maayos sa mga taong makakarinig. Laging naandoon ang paggitna ng banal na espiritu. Siya ang magpapaunawa sa taong makikinig upang hindi masaktan kung masakit man ang nilalaman ng mensahe. Ang banal na espiritu ang magsasaayos ng lahat ng takbo ng ah, mga impormasyon o ng mga damdamin. Yung damdamin ng nangangaral, maipapasa sa damdamin ng nakikinig sa pamamagitan ng pagsama at pangunguna ng banal na espiritu. Anumang gawain na walang pagsama ng banal na espiritu ay hindi magiging matagumpay. Tatandaan natin, ang tagumpay ng mga pangangaral ay sa dalawang bahagi, sa nangangaral at sa nakakatanggap ng iniaaral na uh, paksa. Ayan. Okay, sabi pa rin dito, ito ay gumigising sa kaisipan ng tao. Ibig sabihin, ang mga kaisipan ng tao ay natutulog. So, hindi naman literal na natutulog. Gising ang kaisipan ng tao, subalit may mga bagay na nakakalimutan siya o posibleng hindi niya nagagawa na ikaugnay sa kaniyang pananampalataya. May mga pagkukulang sa buhay, may mga bagay na mali na nalulubog sa kasalanan o nababaliwala ang presensya ng Diyos o ng banal na espiritu sa kaniyang buhay sa pamamagitan ng mga mensahe na ipapaunawa sa nakikinig na mali ang kaniyang ginagawa o meron siyang pagkakamali o kaya naman tama ang ginagawa pero kailangan pang mas itama. Ginakailangan pang mas palaguin ang kaniyang buhay. Ito rin ay sumusubok sa pananaw at karapatan ng bawat isang mananampalataya o ng bawat isang tao na nakikinig ng mensahe. Sumusubok sa pananaw hanggang saan ang kaniyang pagtanggap at pagsunod sa salita ng Diyos. Sinusubok din ito ang pananaw kung hanggang saan niya nauunawaan ang salita ng Diyos. At pag nakita na niya ang kanyang kalalagayan, ito na ngayon ang magbibigay ng daan para lalong paunlarin ang kaniyang buhay bilang mananampalataya. At syempre, ito'y nagbibigay din ng karapatan sa bawat isa na paunlarin ang kaniyang buhay pananampalataya. Karapatan ng nangangaral na sabihin ang mga tamang aral galing sa Biblia at karapatan ng nakikinig na marinig ang mga tamang ito. At syempre, dapat ang resulta nito ay pagbabago, transformation. Baliwala kung gaano man kaganda ang mensahe kung wala namang transformation na mangyayari sa mga nakikinig ng mensahe na ito. And finally, sabi dito, ito'y nagpapainit ng puso ng tao. No, pag nagpapainit ng puso ng tao, ibig sabihin ay nabubuhay. Mga parang mantikang tulog na nabubuo. So pag nainitan ay mabubuhay at pag nabuhay na ay kikilos, no? Pwedeng matuto ng iba pang bagay at hahakbang gagawa ng iba't ibang estratehiya o pamamaraan upang matugunan ang pagkatawag ng Diyos at ang
hinihintay na paglilingkod. Ayan, so napakahalaga ng bahagi na ginagampanan ng pangangaral sa buhay ng isang tao. Particularly, syempre, alam na nating lahat sa mga mananampalataya. Ang pangangaral din ay paglilipat ng salita ng Diyos buhat sa puso ng mangangaral tungo sa mga pinangangaralan o sa mga taong nakikinig dito. There should be a transference. There should be a transfer of information from the preacher to the listener. Otherwise, baliwala. Pwedeng daldal ng daldal, salita ng salita ang nangangaral, tapos hindi naman nailipat, hindi naunawaan o naintindihan ng mga nakikinig ang kaniyang mensahe. Nawala yung purpose, no? Nabaliwala yung layunin ng pangangaral. Biro mo, gumawa ka ng outline, pinag-aralan mo yan, pinanalangin mo, umubos ka ng oras, at nagamit mo ang katalinuhan na binigay ng Diyos. Tapos nung ipinangaral mo na, wala namang nakinig o wala namang nabago, no? Hindi naman inintindi nung pinapangaralan mo. Minsan sa pangangaral sa pulpito o sa mga simbahan, yung mga nakikinig ay hindi naman totoong nakikinig. Mayroong nagkukwentuhan, may gumagamit ng cellphone, may nagchat, minsan may naglalaro pa o nanonood ng video. So nakakalungkot na mga gawain ito. Sa totoo lang po, pagka ganyan ang attitude ng mga nakikinig ng mensahe, hindi naman yung pastor na nangangaral ang binabaliwala nila, kung hindi yung salita ng Diyos. At sila'y nagkakamali, nagkakasala sila sa Diyos. At alam naman nating lahat, ang lahat ng pagkakasala ay mayroong katumbas na kaparusahan sa Diyos. Diyos ang bahalang humatol sa kanilang mga ginagawang kamalian.